Salamat, Dok, sa inyo. Salamat sa pagtulong nyo. Pag-aalaga ay tapat at totoo. Maayos na kalusugan, buong hangat kanino man. Sa bawat Pilipino'y kayo ang takbuhan. Salamat, Dok! Salamat, Dok! Salamat, Dok! May solusyon po dyan. At sinabi nga natin, exfoliation. At tamang-tama ho, kasama po natin ngayong umaga ang ating kapamilyang dermatologist, si Dr. Gian Jorge. Welcome to Salamat, Doc. Hello. Good morning po. Good morning po. Sige, have a seat. Thank you. Paano ba yan, Doc? Simulan na natin. Okay, sige po. Doc, paano ba? Ano ba ang dahilan at nagkakaroon po tayo ng acne? Ang acne, ito ay isang skin condition, no, na nangyayari, nagka-clog yung ating pores. Madalas ito ay dahil sa hormones natin na nagpo-produce ng maraming sebum or oil. And then, meron din tayong mga dead skin na kasama nun na hindi na shed. So, nababarahan yung mga, or nakaklog yung ating pores, kaya nagkakaroon tayo ng mga blackheads, no, or whiteheads. And then, pag nag-invade yung bacteria dun sa may oil, nagkakaroon tayo ng mga inflamed blemishes na tinatawag. So, kaya tayo nagkaka-pimples. Opo. Ano-ano ba yung klase ng pimples? Kasi minsan napansin ko, meron yung nakaumbok, merong iba-iba no? Oo. So, meron tayong tinatawag na blackheads, no, yung most common. Ganyan pa rin yung may oil, tsaka may dead skin na magkasama, nakaklog. Pero, kumbaga, hindi nakabara. So, ay nakabara, pero hindi siya yung, kumbaga, nakatakip. So, nakikita siya sa skin. Kaya nakita mo yung pore natin malaki. So, itim yon. That's why it's blackheads. Tapos, pagka yung oil din and dead skin na nakaklog naman, pero kumbaga nakatakip, maliit lang yung pore, yun yung whiteheads. And then, pagka merong bacteria nga na nag-invade, yun yung mga cystic o nodular cystic, yung malalaking mapupula. Paano mo nakakatulong yung exfoliation? Sa acne-prone skin. So, kasi nga, hindi masyado na-shed yung dead skin tsaka oil, so nakaklog. So, sa exfoliation, natatanggal niya o nare-remove niya yung dead skin cells. So, na-unclog yung ating pores. So, nakiklear yung acne. Tapos, etong exfoliation, maliban pa sa acne, ano pa yung nasusolusyonan niyang problema? So, maliban sa acne, pwede siyang makatulong sa mga balat na medyo dry or dull, pati sa mga aging skin. Pwede rin ho siya. Pero, meron bang ingredient na hinahanap sa isang exfoliant na dapat present para sabihing maganda siya para sa ating balat? Ang exfoliants kasi, dalawang klase, no? So, meron yung physical na tinatawag. So, ito yung manually na nira-rub natin yung skin. So, katulad ng mga salt scrubs, yung mga nakikita natin, or mga abrasive pads or cloth, tapos yung microdermabrasion na ginagawa usually sa doctor's clinics. And then, yung chemical na exfoliant. So, yun yung mga ginagamit like mga may tretinoin, may mga alpha hydroxy acid, beta hydroxy acid. Ito naman yung chemicals na didissolve niya yung mga bonds na naguglue dun sa skin para ma-exfoliate or mag-slough off. Meron na tayong mga produkto na pwede nang gawin ng isang babae o lalaki sa kanilang mga tahanan, di ba? Pero ang maganda at pinaka-importante, dapat alam natin kung paano ang tamang pag-exfoliate. Yes, that's right. Paano nga ho ba? So, Nakakatakot yan. Baka mamaya masunog kayo sa ilalim ng araw. So, sige, panoorin, paki-explain na ho, Doc. Okay, so ang importante po, no, unang-una, if gusto natin gumamit ng exfoliant, kailangan we should ask the guidance of our doctor or dermatologist. Kasi what may be good for some people, hindi pwede naman sa atin, no? Kanya-kanya yun. So, kanya-kanya din po. And then, kung meron kayong ginagamit pa ng ibang produkto, maganda nga na hindi sasabay doon sa exfoliant kasi baka mas maka-irritate. So, imbis na maging maganda, mas mamumula yung balat, magpipil ng husto, no? Third, most important, kailangan basahin yung ating label at i-follow yung instructions ng mabuti para ma-achieve yung maximum benefits ng exfoliant. And also, pagka kunyari may discomfort niya or irritation, kailangan i-stop, tapos magkonsulto sa doktor. And ang pinaka-importante,
kailangan maglalagay talaga ng sunscreen. Kasi pag may exfoliant tayong ginagamit, nagiging sensitive yung skin. So, kailangan ma-protection na ng ating balat. And also, kung ma-avoid ang excessive sun exposure, mas maganda. So, ang pinaka-importante, ayan, kumonsulta sa inyong doktor, basahin Yes, basahin. kung paano yung proper na paggamit doon Opo. sa isang exfoliant. Eh kasi napansin ko, iba parang nanggigigil eh. Oo, so Kasi di ba pag dapat- nakikita mo dami mong pimples, parang mas gusto mo lalong panggigilan. That's true. Tama ba yun? Hindi po. Mas mas na-irritate po yung ating pimples pagka ganon. So, importante hindi masyadong nahawakan, hindi siya nirarub ng husto. Kasi imbis na magiging maganda, yun na nga, lalo pong magbe-break out. Okay. At ngayon naman ho, bigyan po natin ng pagkakataong magtanong naman ng ating studio audience. Una magtatanong ay si Charlene Camby. Hi! Good morning! Hi, Lynn! Hello po. Anong tanong mo kay Doc? Anong edad po pwede magsimula gumamit ng exfoliants? Ilang taon ka na ba? 14 po. 14. Ilang taon ba? 14. Thank you very much, Lynn. Okay, thank you. Siguro, kasi ang exfoliants nga natin, ginagamit natin most of the time dahil sa mga may acne-prone skin nga. So, ito, kadalasan na-experience sa mga teenagers. So, siguro, dung age na yon, safe na po siyang gamitin. Pwede na sa talaga. teenager. Pwede pong gamitin. Ah, okay. Pero ano, huwag magbibirad sa araw, no? Opo, wag magbibilad, tsaka sunblock, importante. Kasi yung mga teenagers, nakakalimutan, lalo na kung medyo, at least teenagers pati working, no? Minsan pag Opo. nag-exfoliate, nagbabad sa araw. Delikado yung sunog. Yes, that's Masama right. magbirad sa araw. Susunod na magtatanong naman na ay si Jezebel Albores. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Naka-on yan. Sige, anong tanong mo kay Doc? Bakit po bawal magbilad po sa araw kapag po gumagamit ng exfoliants? Bakit nga ba? Bawal. Kasi syempre, Thank you. Thank you for the question. Kasi nga, pagka nag-exfoliant tayo, natatanggal o nasi-shed yung outermost layer ng skin natin. So, pag na-shed yun, nare-reveal yung younger looking cells or yung mga bagong skin cells. So, magiging sensitive ka. So, kapag naarawan ka, imbis na gumanda nga, mas may tendency masunog. So, sobrang pulang-pula, sobrang na nagda-dry, na nag-flakes, no, yung parang nagkakaliskis. So, importante, wag magbibilad. Tsaka, magsasanta.